yo, bro, same team. We're on the same team. Like, what the And I have never, in my career, my entire career, ever said a disrespectful word about Snoop Dogg. Hindi na bago sa kaalaman ng lahat na sina Eminem at Snoop Dogg ay mga napaka-iconic na mga rapper na parehas proteges at collaborators ng hip-hop legend na si Dr. Dre. Maaari nating sabihin na malaki ang parte na Dr. Dre sa natamong kasikatan at tagumpay ng dalawa. Parang dalawang estudyanteng nagmula sa magkaibang lugar na mayroong iisang master. Kaya naman paglipas ng maraming taon ay madaming pagkakataong nag-cross ang landas ng dalawa. Naranasan pa nilang mag-tour, magsama sa pelikula at mag-record ng magkasama. Pero kasama ang palad mga idol, sa malawak na mundo ng hip-hop ay hindi na sikreto ang pagkakaroon lagi ng matinding rivalry at gera na gamit ang mapanugat at mapanakit na mga letra o mga salita. At dumating nga ang panahon na nauwi dyan sina Eminem at Snoop Dogg. Sa loob ng ilang buwan ay naging maugong ang away ng dalawa na kalaunan naman ay nauwi nga din yan mga idol sa madamdamin at nakakahangang pag-aayos ng mga ito. Alang-alang sa isang taong sobrang halaga sa kanilang dalawa. Halika at ating talakayin ang kwento sa pagitan ni na Eminem at Snoop Dogg. Ano nga ba ang dahilan ng pagkakaroon nila ng alitan? Saan ito nagsimula? At bakit pinagsisihan ni Snoop Dogg ang kanyang ginawa? Pag-usapan natin lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to another video. Katulad ng nauna nating video ay babalik tayo sa pag-alis ni Dr. Dre sa kanyang napakasikat na grupong NWA. Tinulungan siya makalaya sa kontrata niya doon ng kaibigan at tumatayo niyang bodyguard noong panahon na yon na si Suge Knight. Nakalaunan nga ay nagtayo ng kanyang sariling record label na tinawag na Death Row Records na ang ginawa nga niyang flagship artist ay si Dr. Dre. Sa mga panahong yon ay pinakilala kay Dr. Dre ng kanyang kaibigang si Warren G, ang nagsisimula pa lang na artist noon na si Snoop Dogg, na agad nga ay nakitaan ni Dr. Dre ng napakalaking potensyal. Nakasama si Snoop Dogg mga idol sa pagbuo ng pinakaunang solo album ni Dr. Dre na The Chronic na na-release noong December 15, 1992 na kung hindi ako nagkakamali mga idol ay 12 nga sa 16 na mga kanta sa album na ito ay may partisipasyon si Snoop Dogg. Maalin ang kasama ito sa pagkanta o pagsusulat ng mga lyrics. Sinasabing sa album pa lang na ito ay ipinapakilala na nila si Snoop Dogg sa napakalawak na fanbase ni Dr. Dre para sa niluluto nilang album nito. Katunayan ay halos naging pagpapatuloy lang ng binuo nilang tunog sa album na The Chronic ang ginamit nila sa debut album ni Snoop Dogg na Doggy Style na na-release naman noong November 23, 1993. Si Dr. Dre ang nag-produce ng naturang album na agad nga ay nagdala kay Snoop Dogg sa matinding kasikatan. Nag-debut ang naturang album sa number 1 ng Billboard 200 at bumenta pa ng 11 milyon sa buong mundo. Nakakuha dyan ng record si Snoop Dogg bilang fastest selling hip-hop album of all time noong mga panahon na yon. Fast forward tayo noong 1996, ang taong umalis si Dr. Dre sa Death Row Records na itinuring ni Snoop Dogg bilang unfinished business dahil nga naiwan siya nito at nalagay sa alanganin ang kanyang binubuong follow-up album. Makalipas ang halos isang taon ay na-discover naman ni Dr. Dre si Eminem na tulad ng inaasahan ay biglang naging superstar din ito agad sa album na The Slim Shady LP. Bumenta ito agad ng mahigit sa 6 na milyong kopya sa US pa lamang. Kaya naman sa sunod nitong album na The Marshall Mathers LP noong May 23, 2000 ay dumami na ang mga artist na nakipag-collaborate dito. Kasama na nga dyan sina Exhibit, Nate Dogg at Snoop Dogg sa kantang Bitch Please 2. Na sa mga hindi nga nakakaalam ay pagpapatuloy nga ang kantang ito ng original na kantang Bitch Please ni Snoop Dogg na kasama sa album nito na No Limit Top Dog noong 1999. Na dahil nga nagustuhan ng mga fans ang pagsasama ni Eminem at ni Snoop Dogg ay madami talaga ang umasa ng pagkakaroon nila ng Bitch Please 3 na kasama ang palad naman ay hindi na nangyari kahit patuloy na
nakakatrabaho ni Eminem ang iba nilang mga kagrupo, bigla namang tumigil ang pagsasama sa isang project ni Eminem at ni Snoop Dogg na noong una naging malaking palaisipan sa kanilang mga tagahanga na break ng album na The Marshall Mathers LP, ang record ng Doggy Style ni Snoop Dogg bilang fastest selling hip-hop album of all time, at kalaunan ay itinuring pa ito bilang fastest selling album of all time. Sa mga panahon din na yon ay ramdam na ni Snoop Dogg na mas nakafocus na si Dr. Dre kay Eminem, pero ganun pa man ay madalas pa rin sabihin dati ni Snoop Dogg na parang pamangkin niya na si Eminem at itinuturing niya pa ito bilang the Great White American Hope. I'm a fan of Eminem. I love him, man. Oh, we already know, man. He's the baddest white rapper to ever live. Dog, right? Fucking great white American hope. Yeah, man. You know what? I believe he's a nigga now. Matatandaang magkasamang naging collaborator ang dalawa sa album ni Dr. Dre na 2001 na na-release noong November 16, 1999. Sumama din si Eminem sa Up in Smoke tour ni Snoop Dogg at Dr. Dre na nagsimula noong June 15, 2000. Kaya masasabi natin na ayos ang samahan ng dalawang proteges ni Dr. Dre noong mga panahon na yon. Hindi sila mag-best friend talaga, pero malinaw na magkasama sila sa iisang team. Ang problema, ayon sa rapper na si Daz Dillinger, umasa umano si Snoop Dogg na makasama naman niya sa sarili niyang album si Eminem. Pero ayon dito, tumanggi umano ang kampo ni Eminem na ikinasama naman ang loob ni Snoop Dogg. Yan umano ang dahilan kung bakit hindi na nagkaroon pa ng anumang project na magkasama ang dalawa noong mga panahon na yon. Yeah, so when I was talking to Snoop one time, he said that he asked Eminem and them to get on his song, like to get on his album, and they told him no. And Snoop felt some type of way, like I did all this and all that, and they tell me no. And Snoop like, no, nobody tell me no. I mean, Paul Rosenberg was saying no, and that's what Salam said. He said he probably didn't even get the Eminem that Snoop wanted him to do a song with. So he took it personal. They took it personal. And then from then on, that's why you never heard a song from Snoop and M since then. Nasundan pa yon ng tila ba pagmamaliit ni Snoop Dogg sa isa sa mga pinakasikat na kanta ni Eminem na Stan. I didn't hear Stan on that song when I heard it. That song didn't remind me of Stan. It made me want to start talking shit about round here. It ain't safe to leave the house. Don't fuck around here. Niggas will put you in the fuck around here. That's what I was on. I wasn't on no Stan. Write me a letter. I want to come see you. You're my favorite fan. All I wasn't on that bullshit. Ikinumpara kasi ng isang interviewer ang Stan sa kantang Round Here naman ni Snoop Dogg. Dear Stan, I meant to write you sooner, but I just been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? They rolling up that nigga, that's that real shit. Or being slick and get you caught up real. Na sinasabing halos parehas na sample ang ginamit sa naturang mga kanta, na sinagot naman ni Snoop Dogg sa mapang-asar na paraan, na ayon dito ay parang gusto niya na umanong magsalita ng masama tungkol sa kanta niyang Round Here dahil kinukumpara lang ito sa stan ni Eminem. Nagpapakita yun mga idol na pinersonal talaga ni Snoop Dogg ang pagtanggi sa kanya ni Eminem, pero ang hindi nito alam at hindi nito nauunawaan ay noong mga panahong niyaya niya si Eminem na makasama sa kanyang album ay yun din ang mga panahong nasa matinding laban si Eminem sa kanyang pagka-addict sa mga ipinagbabawal na gamot. Nag-i-struggle siya noong mga panahon na yon, na ayon pa nga dito ay hindi lang umano abilidad niya sa pagrarap ang apektado noong mga panahon na yon, kundi pati na rin ang mga relasyon niya sa napakarami niyang kaibigan sa industriya ng musika. Bumalik si Eminem sa pamamagitan ng paglalabas nito ng album nitong Relapse na na-release noong May 15, 2009. Nakasama din ito sa kantang Forever na kasama sina Drake, Kanye West at Lil Wayne sa parehas na taon ng 2009, kung saan ay nagkaroon na naman ng komento si Snoop Dogg, pero sa pagkakataon na yon ay puro magagandang salita ang binibitawan nito. Ayon dito ay inilampaso ni Eminem ang kanyang mga kasama sa naturang kanta. I think Eminem went hard in the paint. He did kill that shit. That nigga did like 45 bars. He went hard. It's like they turned his light on, but that's that young generation though. See, Drake is the kind of nigga that inspires niggas that been doing it for a while, that done had the joystick. See, Eminem probably feel like
you know, Drake got his spot right now because it used to be Eminem was the hottest motherfucker talked about. Matatanda ang isinama din ni Jay-Z si Eminem sa kanta niyang Renegade na ayon kay Snoop Dogg ay kilala si Jay-Z sa pagdurog nito sa mga nakakasama niyang rapper. Pero sa pagkakataon na yun umano ay siya umano ang winasak ng isang white boy sa sarili niyang kanta. Kaya pabirong sinabi ni Snoop Dogg na dahil doon ay ayaw niya na umanong makasama si Eminem sa kanyang album. Can't come out for killing niggas. Yeah, but to have Eminem, the white boy, kill him on his shit, that was nerve-wracking. I was like, I don't want Eminem on my album. I'm cool. At dahil nga dyan mga idol ay nagkaroon ng haka-haka ang marami na posible na umanong matuloy ang pagsasama ni Eminem at ni Snoop Dogg sa kahit anong mga project. Lalo na at nakita sa post ni Snoop Dogg sa kanyang Instagram na nagtungo ito sa studio ni Eminem noong October 2018. Ganun pa man sa paglipas ng mahigit ng isang taon mga idol, ang hinihintay ng mga fans na panibagong collaboration ng dalawa ay nauwi sa malaking disappointment dahil noong July 2020 sa interview ni Snoop Dogg sa The Breakfast Club ay binomba nito ng mga negatibong komento si Eminem. Sinabi nitong sumikat lang ito dahil inalalayan at dinala lang ito ni Dr. Dre. Inilagay umano ni Dr. Dre si Eminem sa posisyong pwede itong isama sa mga greatest of all time. Pero kahit ganon ay hindi umano kasama si Eminem sa kanyang top 10 na kaya niya umanong mabuhay nang wala ang musika ni Eminem. Eminem, the great white hope. White rappers had zero respect in rap. Let's keep that 1,000. None. He has probably put Eminem in a position where he could be labeled as one of the top 10 rappers ever. I don't think so, but the game feels like he's top 10 lyricists and all that comes with it, but that's just because he's with Dr. Dre, and Dr. Dre helped him find the best Eminem that he could find. Cuz did that. He did that to the fullest. That's one of my teammates. That's one of my brothers. When you talking about this hip-hop shit that I can't live without, I can live without that. Na-disappoint ang napakaraming mga fans sa inasal na ito ni Snoop Dogg, lalo na nga yung mga fans na parehas lang silang iniidolo ni Eminem. At syempre ay hindi yun pinalampas ni Eminem. Maririnig ang pagsagot nito sa issue sa kanyang kantang Serious. And as far as squashing beef, I'm used to people knocking me, but just not in my camp. And diplomatic, cause I'm trying to be last thing I need a Snoop dogging me. Man, dog, you was like a damn god to me. Nah, not really. I had dog back when... Na nasundan pa ng paglabas ni Eminem sa isa nitong interview sa Shade 45 na magpapakitang nagulat din ito dahil hindi niya inaasahang dadating sa punto na babanatan siya ng itinuturing niya ng kapatid sa industriya ng musika. Again, I probably could have got past the whole tone and everything, but it was the last statement when he said, as far as music I can live without, I can live without that shit. Now you're being disrespectful for, like, it just caught me off guard. I wasn't ready for that. And people started hitting me up about it, like, oh, what are you gonna do? What are you gonna do? And I didn't know what to do about it at first. Cause it confused me because I'm like, yo, bro, same team. We're on the same team. Like, what the fuck? And I have never in my career, my entire career, ever said a disrespectful word about Snoop Dogg. I mean, what the fuck? Like, his impact on hip hop, like, I can't front on that. But it's like, at what point does it start becoming like, okay, now you know, everyone's entitled to their opinion. My top 10, top 5 ain't gonna be the same as his. But everyone's entitled to their opinion, so how could I be mad at that? I wasn't mad about the opinion. It was after that. It was, you know, that the very last statement was like, oh, what the fuck? Like, damn, dog. Like, really? Pero sa halit na magpakumbaba, ay parang inasar palalo ni Snoop Dogg si Eminem sa naging post nitong video sa Instagram. Talk that shit to me! That nigga better leave me alone. Na kung kilala mo si Eminem, alam mo nang siguradong hindi ito magpapatalo at siguradong sasagot pa ito sa mga sunod niyang kanta. Pero sa gitna ng napakainit na banggaan ng dalawa na maituturing nating kasama sa pinakasikat na rappers ng kanilang era, bigla namang nalagay sa alanganin ang buhay ni Dr. Dre. Nagkaroon ito ng nakamamatay na brain aneurysm. Kaya sa pagkakataon na yon ay parang binuhusan ng malamig na tubig ang dalawa at biglang naging mas matimbang sa kanilang mga puso ang pagbalik kung saan silang dalawa nagsimula. Nag-usap ang mga ito at tinanggap ang katotohanan ng hindi tamang magkaroon ng alitan sa pagitan nilang dalawa, lalo na sa pagkakataon na yon. Doon din nila pinag-usapan ang misunderstanding na nangyari na inakala ni Snoop Dogg na ayaw siyang pagbigyan ni Eminem sa kagustuhang makasama ito sa kanyang album. And we were like, bro, this is stupid.
This is stupid as hell to be feuding right now. So I don't remember if I called him or he called me. I can't remember, but we talked it out, and I think that there was a miscommunication at the time in regards to him being on my album, the Mathers LP, Bitch Please 2, and I think he had wanted to do something with me and maybe gave you the idea or something, and you said something to the effect of, well, let's hear what the song is first. You know, let's see what the type of song is. And I think he said the way that he took it was kind of like that I don't fuck with him. Nasundan yon ng pagbalik ni Snoop Dogg sa The Breakfast Club para linawin ang naging problema nila ni Eminem, at dito na rin ito humingi ng pasensya sa kanyang inasal. Man, I love Eminem, and the thing is that we love hip-hop so much, we competitive, we battle rappers, so that was supposed to trigger that in him. But we brothers and we family, so we learn to appreciate each other for what we do and how we get down, and we had a long conversation about the respect that we have for each other and the way we need to talk in public about each other. And I felt like I was out of pocket, you know what I'm saying, and I apologized to him and I let him know, and I'm just bettering myself, you know what I'm saying. I make mistakes, I ain't perfect, I'm Snoop Dogg. Nakaligtas naman si Dr. Dre sa kanyang sakit at nasundan ngayon mga idol ng napaka-iconic na pagtatanghal nila sa Super Bowl 56 halftime show noong February 13, 2022. Nasundan yun ang pagsasama ni Eminem at Snoop Dogg sa kantang From the D to the LBC. At syempre, ang inaasam na collaboration ni Eminem sa album ni Snoop Dogg sa kantang Guns and Smoke na napapaloob sa album na Missionary noong December 13, 2024. Nakasama pa nila dito si 50 Cent. Marami pang pagkakataong nagsama ang dalawa sa mga projects na hindi ko na inisa-isa mga idol. Isa lang ang natutunan natin sa lahat ng ito, na sa malawak na mundo ng hip-hop na normal na ang pagiging sobrang competitive ng mga artist na nauuwi pa nga minsan sa pagpaslang sa iba sa kanila, hindi pa rin pala talaga nawawala ang salitang pagmamahal, pagpapakumbaba at pagrespeto. Marami sa kanila ang sinubok na ng panahon ang pagkakaibigan at hinulman na ng napakaraming unos ang tibay ng pagsasamahan. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.